Ang masaya sanang pakikipag-meet up ng dalagang si Trisha ay nauwi sa isang malagim na krimen. Ano ang kwento sa malagim na pagpatay sa dalagita at sino ang nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Noong hapon ng February 6, 2024, nagpaalam ang dalagitang si Trisha May Balago sa kanyang ama na pupunta siya sa bahay ng kanyang lola. Ayon sa kanyang ama, ay madalas naman daw magpaalam si Trisha na doon siya matutulog sa bahay ng kanyang lola, kaya't pinapayagan niya ito. Ngunit pasado alas 9 nung araw ding umalis si Trisha ay nakatanggap ng tawag ang ama ni Trisha mula sa matalik na kaibigan ng dalaga. Tinanong daw ng kaibigan ng dalaga kung nakauwi na ba siya sa bahay nila. Nag-aalala daw siya dahil nakipagkita raw ito sa kachat nga sa social media at hindi na raw ito sumasagot sa tawag ng kanyang kaibigan. Alam daw ng kanyang kaibigan kung saan pumunta si Trisha kaya agad-agad pumunta ang kanyang ama sa police station para humingi ng tulong sa mga otoridad. Nakarating sa police station ng ama ni Trisha bandang 10:30 PM ayon kay Police Captain Marlon Don Kilab. Dagdag pa nito na ayon daw sa kaibigan ni Trisha ay sa Lantaw Banod ito pumunta. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Trisha sa pag-alis nito? Nung gabi na nagpaalam si Trisha sa kanyang ama ay pinigilan pa umano siya ng kanyang pinsan na wag nang umalis dahil gabi na. Ngunit nagpumilit daw ito dahil may kikitain daw siya na naghihintay sa kanya. Kaya't bandang alas 6 ng gabi ay pumunta si Trisha sa isang coffee shop sa Barangay Bato sa bayan ng Toril, Davao City. Ayon sa otoridad ay pumunta daw ng Lantaw Banod ang ama ni Trisha at ang kaibigan nito para ipagtanong kung nakita ba ang dalaga doon. Kinausap ng ama ni Trisha ang tauhan sa coffee shop at kinumpirma nito na nakita nga nila si Trisha doon. Dagdag pa ng tauhan ng coffee shop ay hindi raw nag-iisa si Trisha at may kasama daw itong isang lalaki. Matapos makumpirma na namataan sa lugar na yon si Trisha ay binaybay ng mga pulis ang daan na posibleng tinahak ni Trisha pati na ang lalaking kasama niya. Sa pagtahak nila sa lugar ay napadpad sila sa isang liblib na bahagi sa isang kalsada sa Barangay Bato. Ayon sa mga otoridad na nag-imbestiga, ay habang binabaybay umano nila ang lugar ay napansin nila ang mga nakakalat na gamit ng biktima sa daan. Unang napansin daw nila ay ang nakakalat na lip tint, tsinelas at bag. Ipinakita naman ng mga otoridad ang mga gamit na iyon sa ama ni Trisha at kinumpirma nito na iyon ay sa kanyang anak. Ayon sa ama ni Trisha ay nakumpirma niya daw agad na yun si Trisha dahil sa tsinelas nito. Labis daw ang pagkabigla niya at mas lalo pang kumabog ang dibdib niya na makita ang bag ng dalaga na may dugo. Sa gitna ng paghahanap ng mga pulis at ng mga kaanak ni Trisha ay tumambad sa kanila ang walang buhay na katawan ng isang babae. Sa paglapit ng pamilya ng dalaga sa katawan ay kinumpirma nila na katawan nga ito ni Trisha. Ayon kay Police Staff Sergeant Idal ay natagpuan ang katawan ng dalaga at hindi na ito gumagalaw. Dagdag pa nito ay may malaking injury daw ang left side ng ulo nito at naliligo sa sarili niyang dugo. Napakasakit para sa ama ni Trisha na makita ang anak sa ganoong sitwasyon. Halos gumuho daw ang mundo nito nang makita si Trisha na walang buhay. Ayon sa kanyang ama ay nabigla siya na makita ang anak at halos hindi niya raw ito matignan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ay sinubukang kumalap ng mga otoridad ng CCTV footage kung saan huling namataan ang dalaga. Hindi naman nabigo ang mga otoridad at nakarecover sila ng CCTV footage mula sa lugar ng coffee shop kung saan sila pumunta. Nang makita ng mga otoridad ang katawan ni Trisha, ay agad-agad nilang inumpisahan ang investigasyon. Nireview nilang maigi ang CCTV footage na nakuha nila. At ayon sa kanila ay ang CCTV footage ang isa sa pinakamatibay na ebidensya na napasa kamay nila. Kitang-kita sa CCTV footage na hindi nag-iisa si Trisha at may kasama itong isang lalaki. Sino ang lalaking kasama niya na namataan sa CCTV footage at may kinalaman kaya ito sa sinapit ng dalaga? Kwento ng ama ni Trisha,
Siya daw ay masipag at mapagmahal na anak. Ang ina daw ni Trisha ay nagtatrabaho sa Manila, kaya naman siya na umano ang tumatayong ina sa kanilang magkakapatid. Maasikaso daw itong kapatid at anak sa kanyang ama. Lahat daw ng responsibilidad ng kanyang ina ay sinalo niya mula sa pagluluto, paglilinis, paglalaba at pag-aalaga sa mga kapatid. Bago daw pumasok ang kanyang ama ay sinisigurado niya na nakakain ito ng almusal bago umalis ng kanilang bahay. Siya rin daw ay masipag na estudyante sa eskwela. Kasalukuyan siyang nasa first year high school. Tulad ng ibang mga teenager, si Trisha ay nahilig din sa paggamit ng social media. Mahilig daw itong sumayaw kasama ng kanyang mga pinsan at kaklase at ipopost nila sa kanilang social media. Bukod doon, ay mahilig din si Trisha sa paglalaro ng volleyball kasama ang mga kaibigan nito. Dahil sa gandang angkin ni Trisha ay marami ang nagkakagusto dito. Hindi naman daw nagkulang ng paalala ang kanyang ama sa dalaga na laging mag-iingat at wag munang magdonobyo. Lingid sa kaalaman ng kanyang ama ay isang lalaki na pala ang nagkakagusto dito at lihim na nakakausap ng kanyang anak. February 4, 2024, isang lalaki ang nag-add kay Trisha sa kanyang Facebook account. Agad-agad naman itong inaccept ng dalaga. Nag-chat umano ang lalaki sa kanya at nagpakilala bilang Jason Demahi. Naging madalas daw ang pag-uusap ng dalawa online. Palagi daw tumatawag si Jason kay Trisha via video call. Napansin daw ng kapatid ni Trisha na madalas itong may kausap, kaya naman nang minsan ay tinanong niya ito kung sino ang kausap ng kanyang kapatid. Ngunit nang ipakita ito ay hindi raw nagpapakita ng mukha ang kausap ni Trisha na lalaki. Pinagbawalan din daw ng ama ni Trisha na makipag-usap siya sa lalaking iyon. Ngunit hindi nakinig si Trisha at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap sa binata. Isang araw ay niyaya daw ni Jason si Trisha na mag-meet up sila. Nagkasundo daw sila na magkikita sila ng gabi sa Lantaw Banud para magkape. Nagreklamo umano si Trisha sa oras ng pagkikita, ngunit wala din siyang nagawa at pumayag din sa huli. Ang hindi alam ni Trisha ay isang panganib na pala ang nag-aabang sa kanya sa pagsama niya sa lalaking nakilala niya online. Sa loob ng 2 araw ng pakikipag-usap ni Trisha kay Jason ay nakuha nito ang loob niya. Kwento ng kanyang ama ay umaga bago mangyari ang krimen ay masaya pa umano si Trisha na pinaghahain ng umagahan ang kanyang ama. Nagpaalam daw ito sa kanya na pupunta sa kanyang lola at saka gumayak na. Lingid sa kanyang kaalaman ay iyon na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang anak. Bandang 6:00 nang makarating si Trisha sa bahay ng kanyang lola. Nandoon din ang matalik niyang kaibigan. Nagtanong daw ang lola niya kung saan siya pupunta. Sabi naman ni Trisha ay makikipagkita umano ito sa kanyang kaibigan. Pinagpalit pa umano siya ng kanyang lola ng damit bago siya umalis dahil maigsi ang kasuotan nito. Bago siya umalis ay nangako daw siya sa kanyang kaibigan na lagi itong mag-a-update. Pasado 7:00 ng gabi nang makarating si Trisha sa coffee shop. Pagdating niya doon ay wala pa umano si Jason. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay may lumapit sa kanya na isang lalaki. Ayon sa lalaki na lumapit sa kanya ay malilate daw si Jason ng dating. Namukhaan daw ni Trisha ang lalaking lumapit sa kanya dahil natatandaan niya na nanunood ito tuwing naglalaro sila ng volleyball kasama ng mga kaibigan niya. Makalipas lang ang ilang minuto ay may inamin umano ang lalaki sa kanya. Inamin nito na siya ang nakakausap ni Trisha sa video call. Labis namang nagalit si Trisha dahil nagsinungaling umano ang binata sa kanya. Ibang litrato umano ang ipinakita nito sa kanya. Magkaiba umano ang itsura nito sa lalaking nakilala niya online. Sa puntong iyon ay tinawagan ni Trisha ang kaibigan niya para ikwento ang nangyari. Sinabi niya sa kaibigan niya na ibang picture ang ginamit ng lalaking kausap niya sa lalaking nakipagkita sa kanya. Dahil doon ay pinagsabihan siya ng kaibigan niya na umuwi na lang. Kaya't nagdesisyon si Trisha na umuwi na lang at iwanan ng lalaking kasama niya. Base sa kuha ng CCTV footage ay sinundan pa ng lalaki si Trisha sa pag-uwi. Ayon sa mga pulis,
ay patuloy na nagtalo si Trisha at Jason habang naglalakad ang dalaga pauwi. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ay naitulak daw ni Jason si Trisha. Galit na galit daw si Trisha kaya nanlaban ito. Dahil doon ay tuluyan na umanong nagtilim ang paningin ni Jason sa dalaga. Kumuha umano si Jason ng bato at saka pinagpupukpok si Trisha sa ulo ng ilang beses. Dahil sa sobrang lala ng tinamo ni Trisha ay nawalan ito ng malay. Nang mawalan ito ng malay ay nagawa pang hubarin ng suspect ang jacket na suot ni Trisha para ipamunas ng dugo. Dagdag pa ng mga pulis ay may isang witness na nakakita sa nangyaring krimen na ginawa ni Jason. Sinubukan daw sigawan ng witness si Jason kaya dali-dali itong tumakbo paalis. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis ay nakita umano nila ang bato sa paligid na maaring ginamit ng suspect pang pukpok sa biktima. Wala na rin umanong buhay si Trisha nang mapuntahan ito ng mga otoridad at ng kanyang pamilya. Hindi na daw makilala ang mukha ng dalaga dahil punong-puno ito ng dugo at halos madurog na ang ulo nito sa tindi ng palo na natamo na hindi daw bababa sa 4 na palo. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ng mga otoridad ay itinuring na primary suspect si Jason Dimahi. Hindi naging madali sa mga pulis ang paghahanap sa suspect dahil iba umano ang gamit nitong picture sa kanyang social media. Ngunit makalipas lang ang isang araw ay kusang sumuko si Jason sa barangay hall ng Barangay Bato. Iniharap si Jason sa witness at kinumpirma naman nito na si Jason ang nakita niyang pumatay kay Trisha. Kaya't agad-agad inaresto ng mga pulis si Jason. Nang siya ay mahuli na at maimbestigahan, nalaman ng mga otoridad na ang tunay na pangalan ng suspect ay Jason Tugahan at hindi Jason Dimahi. Nang ma-interview si Jason, ay sinabi niya na kaya niya nagawa na gumamit ng ibang picture at pangalan sa social media ay gusto lang niyang mapalapit kay Trisha. At nang magkita daw sila ay paulit-ulit umano siyang nilait ni Trisha at nagalit din ito. Teorya naman ng mga pulis na posibleng higit pa sa pagtatalo tungkol sa paggamit ng ibang picture ni Jason ang naging dahilan kaya niya napatay ang biktima. Maari daw na sinubukang yakapin o halikan ni Jason ang biktima kaya nagalit ito. Matinding pagsisisi naman ang nararamdaman ni Jason sa nagawa niya kay Trisha. Ayon sa kanya ay hindi siya pinapatulog ng kanyang konsensya. Palagi niya daw naiisip si Trisha at kung bakit niya iyon nagawa. Humihingi rin siya ng tawad sa mga kaanak ni Trisha na naiwan sa pagkamatay nito. Para naman sa pamilya ni Trisha ay walang kapatawaran ang ginawa ni Jason. Hinding-hindi raw matatanggap ng ama ni Trisha ang paghingi ng tawad ni Jason. Ayon naman sa ina ni Trisha ay masakit para sa kanya ang sinapit ng anak. Ni minsan daw ay hindi nila napalo ang kanilang anak. Nagawa pa daw niyang lumayo para mabigyan lang ng magandang buhay ang mga anak kaya naman labis ang paghihinagpis nito sa sinapit ng anak. Dahil sa nangyari ay kinulong si Jason Tugahan at siya ay nahaharap sa kasong murder. Anong masasabi mo sa kasong ito? At sa iyong palagay, ano ang dahilan kung bakit napatay ni Jason si Trisha? Sa mga magulang, lagi nating paalalahanan ng ating mga anak na huwag basta-basta nagtitiwala sa mga taong nakikilala nila online. Sa mga kabataan naman ay maging maingat sa lahat ng oras at huwag basta-basta makikipagkita sa mga taong hindi lubos na kilala. Kung may kaso kayong gustong itampok sa ating channel ay huwag mag-atubiling i-comment ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga bago naming videos. Thank you for watching.